Medyo matagal na nga rin pala na hindi kami nakakapag-ulam ng butsay o sigay kung tawagin sa iba. Kaya naman naisipan ko nga na manguha at para bagang nakakamiss ang lasa. Tapos may nakita nga rin pala akong seaweeds din sa hibasanan at kumuha nga ako ng kaunti at atistingan kong magkilaw. So yun na nga guys for today's video. Ay ano pa nga ba guys, di pupunta na naman tayo ng hibasanan para manghibasan. Pero bago nga tayo magsimula, ay nagsimula na pala. Hindi yun na nga, gusto ko muna magpasalamat po sa inyo kasi mag 400k followers na po tayo. Talaga nga namang nakakawaw at hindi ko nga ine-expect na aabot tayo sa ganito. Hoy, bakit parang ayaw pa ay ano? Hindi lang po talaga ako makapaniwala kasi ang mga content ko naman ay karaniwan lang at marami na rin namang gumagawa ng ganitong content. Wala din namang special sa mga content ko, palagi pang bulol sa voice over. Kumbaga normal lang na buhay ko dito sa probinsya. Kaya po ako hindi makapaniwala na natutuwa kayo sa mga content na ginagawa ko. Pero sinasabi nga ng iba dahil daw sa voice over ko, yung iba naman sinasabi nila nakaka-inspire daw, nakaka-relate sila. Sana minsan dahil maganda ako. Pero hindi po, salamat po talaga sa inyo sa walang sawang panonood ng mga content ko. At sa mga hindi natutuwa, di sige, pagpatuloy nyo lang yan. So yun na nga, mabalik tayo at kung saan saan na naman mapupunta ang usapan ay ano. Kararating ko pa nga lang pala din sa hibasanan ay parang gusto ko na agad umuwi at parang ako'y kalibangon. Ano ba naman yan kung kailan nasa dagat na isa ka makakaramdam ng taihin. Yan talaga ay yanong lamog. So yun na nga, at dahil sigay o butsay ang sadya natin din sa hibasanan ay mga nakatago nga pala sila sa bato. Kaya kailangan nating magbuklat ng bato. Nagdala na nga pala ako ng pangkawit at yan talaga ginagamit namin kapag kami nang bubuklat ng bato. Para nga naman hindi kami mahirapan na yumuko pa. Pero syempre, kapag binuklat natin, dapat nating ibalik dahil ayokong nagagalit ka. Hindi, meron kasing mga isda na natatrap nga dyan sa bato tulad na nga lang nitong palata. Kaya dapat na ibalik mo talaga yung bato. Naks, bait-baitan ng animal. Pero hindi naman mahirap, ibabalik lang naman natin, ay bakit hindi? Medyo masama nga pala ngayon ang panahon at umaambon kaya naman ako'y nakakapote. Pero ayun nga at humulaw na. Nga pala sa lawak nitong hibasanan ay dito lang sa part na to maraming butsay. Meron ka namang makikita dito kahit saan dyan. Pero dito nga sa pwesto na to mas marami sila dito. So ayun na nga at may nakita na nga pala ako na nakalabas lang. Ayan siya o gumagapang. Yung ganito nga pala dati ay pinapanguha lang namin para ipang display sa bahay. Inaalis namin yung laman, binubulok namin. Pero ngayon nga inuulam na rin namin. Pero sabi nga ni nanay ay talaga nag-uulam daw sila niyaan noon. Sa dami nga lang talaga na pwedeng iulam din sa hibasanan kaya naman yung ganyan nga hindi masyadong pinapansin para iulam. Ito nga palang isang butsay na nakita ko dito, hindi ito masyadong lumalaki. Halos ganito lang talaga sila kalalaki. Pero kinuha ko na nga rin at butsay din naman yan. Tapos yung ganitong klase naman ng butsay ay ganyan lang talaga sila kaliliit. Hindi nga yan lumalaki. Pinapanguha lang namin yan noon at ginagamit namin sa pagsungka. Pero yung ganito nga hindi naman namin yan kinakain at yanong liit lang ng laman yan. Kapag nga pala may nakikita akong kinason ay kinukuha ko na rin. Tulad nga nitong taktakin. At wala rin kasi talaga kaming ulam sa bahay. Medyo maaga nga pala ngayon ang pagtaib at tumataib na nga. Sa mga susunod na araw pa medyo matagal ang hibas. Alam niyo marami talaga akong naiisip na i-content kaso nga lang talaga tinataon ko rin talaga sa low tide. Tapos nakadepende pa sa panahon. Lagi masama ang panahon ngayon. At saka may mga seafoods din kasi talaga na seasonal lang. Kaya excited talaga ako ngayon taon. Sana ngayon taon ay magawa natin lahat yun. Sana ngayon taon ay mas marami tayong video na magawa. Pero sa ngayon nga ay sana talaga ay kumalma na para makapaghanap buhay na kami sa dagat. Kasi dati ganitong buwan ay lagi na kami nasa dagat niyan. Kumbaga doon na kami natutulog sa bangka. Dati nga ay kahit bagong taon ay nasa dagat kami at naghahanap buhay. Pero nitong mga nakaraan nga ay naku, wala nang sawa ang hangin. Wala nang kakalmahan ng dagat. Nakapunta man kami ng dagat pero pang ulam na lang talaga ang mga nakukuha namin. Sana nga talaga ay gumanda na ang panahon at kumalma na. Para yung mga tulad namin na umaasa lang sa dagat ay makabalik na ulit kami ng tuluyan sa dagat. O di ba parang sirena lang na umahon sa lupa. Makabalik naman daw ng tuluyan sa dagat ay. May nakita nga pala ko ditong klase ng sea cucumber pero hindi naman namin yan kinukuha. Wala lang, share ko lang. Tapos may nakita nga pala ko ditong sea urchins na kung tawagin din sa amin ay dapag. Iba pa yung tinatawag namin tuyom, yun yung kulay black o yung salungo. Kinuha ko na nga rin pala at para nakakamiss kumain ng ganito. Matagal na rin kasi akong hindi nakakatikim ng ganito at nawala nga yung mga tuyom dito sa amin. Gawa ng alon. Tapos may nakita nga pala ko ditong butsay din pero ibang klase siya. Yung ganito ay pinoni-display lang din namin yan. Tapos yun na nga napasulyap ako din sa himpapawid at may narinig nga akong ingay. Akala ko yung malakas na ulan. Yun pala yung mga ibon, mga kalapati. Nakakatuwa at ang dami nila. Medyo madilim nga lang ang pagkakuha kasi nga ay makulimlim. Naalala ko tuloy yung dati kong kalapati na lumapit nga sa akin habang ako'y nagbablog sa tabing dagat. Ang bait pa naman nun kaso nga lang ay namatay, pinatay ng mga bata. Nga pala may nakita ako ditong pansit-pansitan katulad yan ng dati kong kinilaw. Pero yung dati kong kinilaw yun naman ay itlog ng dunsol. Tapos ito naman ay itlog ng saang. So yun pinakita ko lang sa inyo at ibabalik din natin yan. Napakabilis nga palang tumaas ng tubig ayan nga't din sa pwesto ko ay malalim na agad. Tapos malakas pa ang hangin at makiraw or makandag yung tubig. Buti na lang at matingkad ang kulay ng butsay kaya kahit makandag ang tubig ay nakikita ko. Pero nakakatuwa nga kasi kahit saang ay nakikita ko pa rin kahit makiraw ang tubig o makandag. Natatawa tuloy ako sa mga ibang nagko-comment
para daw may sharingan ang aking mata. So yun na nga, may nakita nga rin pala ako ditong seaweeds. Ito nga pala katulad din nung nakita ko nung nakaraan kong vlog. At marami nga akong comment na nababasa na masarap daw itong kilawin. Hindi si Brownie ha yung seaweeds. Ano ba naman tong si Brownie? Paharang-harang. Kukuha nga pala akong kaunti at atestingan kong magkilaw. Ay ano ba naman itong si Brownie at pabalik-balik. Ay talaga namang bumalik pa ay papansin talaga. Nga pala yung sea urchins na kinuha ko kanina, hindi ko na nga tinanggal yung tinik. Sa bahay na lang at gawa ng ako nga'y nagamadali. Ang bilis kasi tumaas ng tubig. Bale may mga nakuha na nga rin pala si Mamang Butsay nung nakaraan niyang panghihibasan at inipon lang namin sa buhayan. Kaso nga lang yung iba ay namatay. Siksika na kasi doon sa buhayan. Umuwi na nga pala si Mama at gawa ng taib na. Tapos naiwan na lang ako din mag-isa sa dagat. Parang ayoko pa ngang umuwi at nag-i-enjoy pa ako sa panghihibasan. Kaso nga lang ang bilis naman tumaib. Lubog na agad yung batuhan. So yun na nga, habang pauwi na ako ay nakakita pa ako ng dalawang saang. Sino ba naman ang hindi sisipagin sa panghihibasan kapag ganito ang makikita mo sa hibasanan? Tapos may nadaanan nga rin pala akong boxfish. Hindi lang masyadong makita kasi makandag yung tubig. Yung ganito nga pala ay hinuhuli namin yan at iniihaw. Masarap yung inihaw para lang din siyang tagutungan o yung popper fish. Pero syempre dahil maliit pa yan, hindi ko muna kukunin. Tapos may nakita nga rin pala akong bangkalan at kinuha ko na rin. Damay-damay na to. Tapos may nakita rin akong litog. Dinampot ko na rin. Bagay gani rin kagabi ako ay nakapag-ulam ng tuyot langis ay. Naubusan ako ng ulam. Kaya naman ngayon ay kahit anong madampot din na pwedeng ulamin ay hala at akunin. Nandumaan nga pala ako din sa palaisdaan ay may napansin nga akong patay na isda. Ayan isdang kitang ang tawag namin dyan. Hindi ko alam kung anong dahilan ng pagkamatay niya pero ang masasabi ko lang ay masarap yan. O di ba parang patay gutom lang. Kaya naman ay kinawit ko nga at titingnan ko kung sariwa pa. Kung pwede pang ulamin. At ayan nga at pwede pa siyang ulamin. Inamoy ko hindi pa siya mabaho. Malansa pa. Tapos may nakita rin ako ditong sigapo na may sugat. Kinagatwari ko ng mas malaki sa kanya. Nilapitan ko nga at bala kong hulihin kaso ay maliksi pa pala. Hindi pa natuluyan, pang ihaw na rin sana. Nga pala rin mga namamatay na isda din sa palaisdaan ay safe naman niyang kainin. Kadalasan kasi kaya namamatay ang isda o yung sigapo mismo. Gawa ng minsan kasi ay hindi napapasukan ng tubig. Yung palaisdaan kumbaga hindi napapalitan ng bagong tubig. Di kaya naman minsan ay dahil nga sa sobrang init. Kasi mababaw lang yung palaisdaan. At yun nga minsan kinakain ng sigapo na mas malaki sa kanila. Kaya dapat talaga kapag ang alaga ay sigapo, bukod-bukod ang magkakasize niyan. Pero minsan talaga hindi may iwasan na may nakakalusot na maliit sa kabilang pitak. So yun na nga, pagkarating ko sa bahay ay inihaw ko na nga pala agad ito nakuha kong kitang. Ay di ayos nga naman at hindi pa ako nakakapag-almusal ay may pang ulam na ako. Bahala na yung mga kasama ko sa bahay kung anong ulam nila. Pagkatapos nga pala naming mag-almusal ay pumunta na nga ako din sa kubo at lulutuin ko na yung mga butsay na nakuha ko. Bala ko nga pala sana itong lutuin ay sa tabing dagat at parang namimiss kong magtambay sa tabing dagat kaso nga lang ay maulan. So bali ito na nga pala yung mga nakuha ko sa panghihibasan kanina. Ito nga pala mga butsay ay ilalaga ko muna para makuha yung laman. Ang luto nga pala na gagawin ko dito ay adobo lang. Ganyan luto lang lagi ang ginagawa namin kapag kami nakakakuha ng ganito. Minsan iniihaw lang namin. So yun na nga, habang ako nagpapakulo ng aking niluluto ay tinanggalan ko naman ng tinik aring aking dapag na nakuha. At apapakin ko. Sayang nga lang nga isa lang ang nakuha ko. Pero bago nga tayo magpatuloy ay mag-shoutout muna ako. Shoutout kay Jan Peter Bautista, Jenny Oruela, Aileen Advincula, Netan Bautista, Jan Denver Perez, Andeng and Taylor, Louis Rivera Santiago, Shin Lee, Mariel Sagarino, Julian o Julian San Juan, bahala ka na, mamili ka sa dalawa, Ronwell Danseco, at sa Morcilia family. Bali pagkatapos nga pala nating ilagay yung mga butsay ay kailangan nating basagin yung shell. Hindi kasi makukuha yung laman kung susungkitin lang, kailangan talaga ibasagin. Dapat nga pala kapag magpupukpok ka ng ganito, sa gilid mo siya pupukpukin. Mas madaling matanggal ang shell at makuha ang laman kapag patagilid. Yung mismong laman nga lang pala ang kinukuha ko dito, hindi ko na sinasama yung puwitan kasi mapait yun. Tapos itong kulay puti na ito na nakadikit sa likod niya, pwede mo rin siyang kunin or pwede rin namang hindi. Pero kapag nagluluto nga ako nito, yung laman lang talaga mismo ang kinukuha ko. Malaway kasi yun, yung puti na nasa likod. Pero isinama ko na nga rin na takaunti lang kasi itong alutuin ko. Nga pala kapag magluluto ka ng ganito, dapat hindi mo siya lalagyan ng suka. Kukunat kasi kapag nilagyan mo. At yun na nga, habang ako ay nagapakulo ng aking inaluto, ito namang mga nakuha kong seaweed sa itinubog ko nga din sa mainit na tubig. Yun kasi ang nabasa ko sa comment, itutubog daw muna sa mainit na tubig tsaka isasawsaw sa suka. O baka sabihin ng iba, ano ba naman ito si Tabo di ay lahat na lang inilamon. Pero bago nga ako mag-try magkilaw niyan, abay syempre ay nag-search muna ako. At ayon nga kay Google, total naman daw ako'y patay gutom, may hala, sige, pwede daw. Kapag kasi hindi ako pamilyar sa mga pagkain ay talagang sinesearch ko muna. At yun na nga, okay naman yung lasa niya, para siyang noodles. Para kang kumain ng bihon na walang sahog. Mas okay siguro sa ganito kapag may timpla yung suka. Para mas malasa. Kaso walang timpla yung suka na gamit ko eh. Nilantakan ko na nga rin pala itong mga inihaw habang ako nga ay naghihintay na maluto yung butsay. O diba, parang nabanggit ko kanina, nanguha ko ng pang-ulam kasi nga wala kaming uulamin sa bahay. Pero parang nga ako lang lahat ang lalamon nitong pinanguha ko. Hindi marami kasi si mamang nakuhang pang-ulam. So yun na nga, luto na ang aking gakurampot na ulam. Yan, nung unti, kain po tayo mga katabodi. At yun lang, bye!